Pagkamulat nito ng kanyang mata ay agad napansin ng ating bida na napunta siya sa Netherworld at nagtaka kung bakit siya nandoon. Nagulat ito nang pinakita sa kanya ng system na nandoon na ang mga kasali sa botohan at pinakilala ito lahat. Ang sixth pillar na Staff of Time Immemorial, fifth pillar the Princess who strolls through mere ages, fourth pillar the Moon that contemplates blindness, third pillar Legislator of the Beginning at ang second pillar the God who dances in emptiness. Inisip ni Kim na wala siyang ibang nakikita doon pero nararamdaman nito ang napakalakas nilang presensya. Kinumpirma ng system na nandun na lahat ang six pillars of all life kaya binigay na nito sa kanila ang tanong ng temporary apostle na si King of Death na pwede bang maging alagad ang NPC sa kanyang skill na Ghoul Reincarnation. Nag-usap-usap na ang mga pillars at natakot ang ating bida dahil kakaiba daw ang salita nila at meron siyang masama na nararamdaman. Inisip nito na sa loob ng tower ay automatic na nakatranslate ang kanilang salita kahit saang parte pa sila ng mundo para madaling magkaintindihan pero kakaiba daw ang mga pillar. Hindi sila taga-tower at inisip pa ng ating bida na baka sila mismo ang gumawa nito. Bigla naman sinabi ng system na tapos na ang naging botohan ng mga pillars at dalawa ang payag, dalawa ang hindi, at isa ay walang sagot. Inisip ni Kim na meron pang isang hindi bumoboto at hindi din siya pinakilala dahil siya daw ang pillar na alam ang lahat ng nangyayari sa loob ng tower at ang master nito. Nagsalita na ang ating bida para kumbinsihin ito at sinabing sa tingin niya ay mas okay kung ito ay papayag. Kung hindi daw pwedeng maging alagad ang mga NPC ay paano nagkaroon ng napakadaming ghouls ang Demon King dahil wala naman itong ibang pinatay kundi ang mga NPC sa tower. Sinabi pa ni Kim na alam niya na nag-aalala sila na baka gamitin lang niya iyon para pumatay ng napakaraming NPC at gamitin lang para mas lumakas pero sinigurado niya na hindi niya iyon gagawin. Hindi daw siya ganong klaseng tao at panang akong hindi siya magiging ganun sa hinaharap. Bigla naman lumabas ang first pillar doon at sinabi nito na sabihin ng ating bida ang tunay niyang nararamdaman at hindi ang gusto lang marinig ng mga pillars. Napangiti lang doon si Kim at sinabi na ang Demon King ay ang nahuli niyang alagad at sa kanya lang ito kaya wag nila itong papakialaman. Natuwa naman doon ang first pillar na the Master of All Life at bumoto ito na pwedeng gamitin ang mga NPC sa skill ng ating bida. Binilang na ng system ang lahat ng boto at pinakita na lamang ang pabor kay Kim at inalis na din ang temporary apostle niyang otoridad kaya lalabas na ito sa lugar na iyon at natapos na ang meeting. Unti-unti na itong dumidilat at paulit-ulit pala itong tinatawag ng Sword Emperor. Tinanong nito ang ating bida kung bakit nakatulala lang siya doon at hindi daw ba nito narinig na kailangan niyang tanungin ng system kung pwedeng maging alagad ang Demon King. Hindi nito pinansin ang Emperor at inisip lang na wala pang isang segundo ang nakalipas sa totoo nilang oras ang lumipas. Habang nagsasalita pa rin ay pinigil niya ito at tinanong kung narinig o nakita ba niya ang mga nangyari. Ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari sa Netherworld at nag-sorry lang sa kanya ang Sword Emperor at sinabing nabaliw na ata si Kim sa kakaasar nito sa kanya kaya kakalmahan na lang daw niya ito. Naisip naman ng ating bida na kahit ang napakalakas na Sword Emperor na umabot sa floor 99 ay walang ideya sa kanyang sinasabi kaya nagtaka ito kung sino ba talaga ang mga pillar. Sinabi nito na marami na siyang hindi nalalaman tungkol sa tower kaya kailangan na lang muna niyang kumalma at tapusin ang nasa harapan niya dahil masasagot din naman ang lahat ng katanungan niya pag umabot siya sa 100th floor. Tinaas na nito ang kanyang espada para patayin ang babae at sinabi sa kanya ng Sword Emperor na hindi na ba talaga niya tatanungin ang system. Tinuluyan na niya ito at sinabi lang niya na ayos lang daw iyon dahil nakatanggap na siya ng sagot galing dito. Ginamit na agad niya ang kanyang skill at sinabi ang salitang revive at makikita natin na bumabalik na sa normal ang babae. Tumayo ito sa kanyang harapan at napansin ng ating bida na parehas ang itsura nito pero ito ay ang bago niyang buhay. Sinabi niya sa babae na ang pangalang Esther ay ninakaw lang niya at hindi na niya iyon pwedeng gamitin. Sinabi sa kanya ni Kim na simula ngayon ay Preta na ang kanyang pangalan at ang gusto nito ay mabuhay siya ng maayos at pagsilbihan ng bida bilang kanyang master. Umiiyak itong yumuko sa kanyang harapan at sinabing gagawin niya ang lahat ng gusto ni Kim at tinawag itong master. Nagsalita naman ang Sword Saint at sinabing hindi daw niya maintindihan kung bakit yumuko pa rin ito sa harap ng ating bida matapos ang lahat ng ginawa nito sa kanya. Sinabi lang sa kanya ni Kim na kaya siya sinunod ni Preta nang walang alinlangan ay meron siyang alam at malalaman din daw iyon ng Sword Emperor mamaya.
Napansin naman na ng system na wala na ang Demon King sa floor 20 at agad na gumana doon ang timeline alteration at bumalik na sa dati ang lugar. Bigla namang napaluhod si Prete sa lapag at nagmakaawa sa ating bida. Hindi daw siya magagalit, maghihiganti, at gagawin pa niya ang lahat ng gusto ng kanyang master kahit ano pa ito basta sagipin lang niya ang lugar na iyon at huwag hayaang masunog. Pumayag naman doon si Kim at nagets na din ng Sword Emperor ang dahilan kung bakit ito sumunod na lang basta sa kanya at naintindihan na may responsibilidad ang master sa kanyang mga alagad. Paalis na si Kim para pigilan ang mga taga-Empire at sinabi lang nito sa Sword Emperor na alam na niya ngayon ang dahilan at pinaalalang natalo siya sa pastahan nila kanina kaya mag-isip na siya ng kaparusahan. Makalipas ang ilang sandali ay nasa harap na ang ating bida at pinatigil ang lahat ng nandoon. Nagalit naman si General Sar-based Agem at tinanong kung sino ang naglakas loob na harangin ang kanilang daanan. Napangiti lang doon si Kim at tinanong din sila kung ano ang kanilang ginagawa sa lugar na iyon. Sumagot sa kanya ang general at sinabing ito daw ang kagustuhan ng kanilang emperor dahil narinig niya na merong witch sa lugar na iyon. Pinipilit daw nitong sumama sa kanya ang mga tao sa empire at hindi daw sila tatayo lang at hahayaang gawin ito ng witch at kailangan nilang sunugin ang lugar na iyon. Napansin naman ng ating bida ang mga kasama doon ng general at sila daw ang mga niligtas niya mula sa floor 11 hanggang sa floor 19. Sumigaw ulit bigla ang general ng malakas at inulit ang tanong na sino ang hamarang sa kanilang misyon at ano ang karapatan nitong gawin iyon. Tinaas ni Kim ang kanyang espada at kumislap ito ng malakas kaya nakita ito ng lahat ng nandoon. Nakilala ito agad ng mga nandon at naisip na ang ating bida ang sugo ng kanilang goddess. Nakita na din ito ni General Agem at agad itong bumaba sa kanyang kabayo para yumuko at magbigay ng respeto. Pagkatapos noon ay yumuko na rin ang lahat ng nandoon at napahanga naman ang Sword Emperor sa ginawa ng ating bida. Alam daw niya na magaling magsalita si Kim pero hindi daw nito alam na may talento din pala siya sa panggagancho. Binigyan nito ng advice ang ating bida at sinabing hindi lang daw lakas ang kailangan mo para gumaling sa espada at sinabi nito na napaka-importante din ng tiwala sa sarili. Sinabi nito na parehas ito sa panggagancho at kung gusto daw niyang maloko ang lahat ng nandoon ay kailangan niya maniwala sa kanyang sarili. Nagtaka naman ang ibang nandoon kung totoo ba ang bida dahil hindi sila taga-empire at hindi sila naniniwala ng dahil sa espada lang. Tinaas naman na ng general ang kanyang ulo dahil meron daw siyang itatanong. Pumunta daw sila sa lugar na iyon para hulihin ang witch at tinanong nito kung ano ang ginagawa doon ng sugo ng goddess. Naalala nito ang sinabi ng Sword Emperor na kailangan niyang magtiwala sa kanyang sarili kung gusto niyang maloko ang mga nandon at sumigaw ito at sinabing kaya siya nandon ay siya na mismo ang hamuli sa witch. Tinuro nito ang witch na nakayuko sa lapag at nakilala naman siya ng mga nandun at kinumpirma na siya ang kanilang hinahanap. Sumigaw ang mga tao doon na kailangan nilang sunugin at patayin ito pero tinawag lang niya palapit si Preta at sinabing lumuhod siya sa harapan nila. Sinabi din niya na iyuko nito ang kanyang ulo at idikit niya ito sa lapag. Pinatayo niya ito at sinabing tumalon, mag-squat, mag-push up, at AMG plank ng ilang beses sa kanilang harapan. Matapos ang lahat ng iyon ay bigla na lang tumamba sa lapag si Preta at sinabi sa kanyang mater na hindi na daw niya kayang gumalaw. Sumigaw naman ang ating bida at sinabing nakita naman nila na nahuli na niya ang witch at lahat ng kanyang utos ay sinusunod nito. Nagulat naman ang mga nanunood at sinabi pa ni Kim na kahit anong mangyari ay hindi nito pwedeng suwayin ang kanyang utos kaya wag na daw silang mag-alala dahil hindi na siya banta sa kanilang empire. Naintindihan naman na ito ng general pero meron pang nagrereklamo sa likod dahil hindi pa rin sila kumbinsido. Nagtalo lang ng nagtalo ang dalawa dahil ang isa ay naniniwala kay Kim at ang isa naman ay hindi. Bigla namang may nagsalita at sinabing tumabi muna ang lahat dahil madali lang naman daw itong ayusin. Ang issue lang naman daw nila ay kung totoong sugo ang ating bida ng goddess, kung ang babaeng iyon ba talaga ang witch, at kung totoong napasuko talaga ng ating bida ang babae. Madali lang daw nilang makukumpirma iyon dahil sa dala niyang soul orb na magpapakita kung mabuti ba o masama ang kaluluwa ng isang tao pag pinatak doon ang kanilang dugo. Hinarap niya ito sa ating bida at sinabing wala naman sigurong problema kung gagamitin nila iyon para malaman ang totoo. Ang soul orb na iyon ay bigay sa kanya ng emperor ng mga merpeople at pag mabuting dugo daw ang nilagay doon ay iilaw ito ng puti at pag masama naman ay magiging itim ito.
Wala na magproblema iyon sa ating bida at sinabi nitong pwede niya itong subukan kahit kailan. Pumayag naman ito doon pero hinablat niya muna si Preta dahil siya daw muna ang susubukan nito. Hiniwan nito ang kamay ng babae at pinatak agad ang dugo nito sa soul orb. Nagtaka ang mga tao doon at tinanong kung gaano daw ba talaga ito kasama dahil naging sobrang itim ng orb at hindi lang daw basta-basta iyon at malamang ay siya daw ang Demon King. Pagkatapos nun ay lumapit naman ito sa ating bida at sinabing siya naman ang kanyang susubukan at inabot lang sa kanya ni Kim ang kanyang kamay. Pagkapatak nito ng dugo ng ating bida sa soul orb ay nagulat ang lahat dahil lumiwanag ito ng sobrang lakas. Hindi makapaniwala ang lahat ng nandoon at nagtaka kung paano daw naging ganon kalinis ang kaluluwa ng ating bida. Bigla naman sinabi sa lahat ng merman na si Kim ang liwanag ng Empire. Sinabi nito sa lahat ng nandoon na ang ating bida talaga ang sugo ng goddess at wala ng ibang rason para pagdudahan pa siya. Sumigaw naman doon ang isang sundalo at sinabing kahit na malinis ang loob ni Kim ay hindi pa rin ito kumbinsido. Kung siya daw talaga ang totoong sugo ng goddess ay bakit niya pinigilan ang kanilang paghuli sa witch at pinaalala sa lahat na kailangan daw nilang sunugin ang babae at ang lugar na iyon para sa Empire. Habang tuloy pa rin sa mga sinasabi niya ang sundalo ay napahawak si Preta sa likod ni Kim dahil natatakot ito. Bigla naman siyang binulungan ng Sword Emperor at sinabi nitong ang panggagancho daw ay 70% na katotohanan at 10% na kasinungalingan at kayang-kaya daw iyon ng ating bida. Napaisip naman ito at sinabi sa sundalo na magdahan-dahan siya sa pananalita dahil si Kim lang daw mismo ang nagdedesisyon kung paano parusahan ang mga masasamang tao. Ginamit niya ang kanyang skill na ghoul summoning at sinabi sa kanila na nilinis na niya ang lahat ng kasamaan at pinato na din niya ang kaparusahan sa kanila. Habang hawak si Preta ay sinabi nito sa mga sundalo na iyon ang kanyang trabaho. Ang lahat daw ng iyon ay mga masasamang tao na kanyang hinuli at halos kasing sama nila ang Demon King. Inutos daw sa kanya ng goddess na kumilos para sa kanya at hulihin ang lahat ng masasama sa mundo at ikulong ang lahat ng ito at ang nakikita daw nila ngayon ay ang impyernong ginawa ng ating bida para sa kanila. Lalo naman siyang ginalang ng merman dahil sinabi nito na kinaya niya iyon mag-isa kahit na walang tulong galing sa Empire. Buti na lang daw ay naniwala ang mga ito sa kanya at sinabi pa nito na wag na silang mag-alala dahil kayang-kaya niya ang kanyang trabaho na iyon. Napaiyak pa ang merman dahil naisip nito na pinagbintangan siya ng lahat ng nandoon kahit na sinasagip daw pala niya ang Empire mag-isa. Napapikit na lang ang Sword Emperor sa mga nangyari at sinabi niya na wala na siyang maituturo pa sa kanya dahil napakagaling daw pala nito mangganggo. Nang nakita na nitong medyo nakukuha na niya ang loob ng mga nandoon ay tinabi na nito ang kanyang skill at sinabing iyon ang kagustuhan ng goddess at hindi naman daw siguro nila iyon pipigilan. Magalang namang nagsalita ang isang sundalo na kanina pa kumokontra at tinanong nito kung ligtas bang nakatabi ang mga iyon dahil napakalaking problema daw pag sila ay nakawala. Tinanong nito kung bakit naglabas ang ating bida ng isang skeleton sa kanyang harapan at sinabi nito na ipapakita nito kung gaano ito kaligtas. Sinabi nito sa kanyang alagad na alalahanin niya ang kanyang nakaraan at nigla na lang lumabas doon ang Flame Emperor at galit na sumigaw. Hinawakan nito ang damit ng ating bida habang pinagmumura at tinanong kung bakit daw nito ginawa sa kanya iyon. Tuloy lang ito sa pagmura at pagbanta na papatayin nito si Kim at sinabi ng bida sa sundalo na ang lalaking iyon daw ay napakasama at mas masahol pa sa witch. Bigla namang tinaas ni Kim ang kanyang kamay at pinitik ang kanyang daliri habang sinasabing sumayaw ang Flame Emperor. Hindi naman ito mapigilan ang kanyang katawan kaya bigla na lang siyang sumayaw habang galit na pinagbabantaan ng ating bida. Sinabi nito sa sundalo na kahit kailan ay hindi nila pwedeng suwayin ang kanyang utos at tinanong kung nag-aalala pa ba ito sa kanila. Yumuko na lang ito at sinabing hindi na at tinanong kung ano ang pangalan ng kanilang tagapagligtas. Sinabi nito ang totoo niyang pangalan at lumuhad bigla ang lahat sa kanyang harapan at sinabing gagawin nila ang gusto ni Kim Gongja. Pagkatapos noon ay pinakita na ng system na natapos na ni Kim ang normal, boss, at hidden quest ng floor na iyon at ginagawa na ang kanyang reward at makukuha niya ito magkapasok niya sa floor 21. Bigla naman natawa ng malakas ang Sword Emperor dahil siya lang daw ata ang baliw na tatapos ng isang floor sa ganong paraan. Hindi naman napaikan doon ang ating bida at sinabi niya na okay lang daw na baliw o hindi basta natapos niya ang lahat ng floor hanggang 20 sa paraang gusto niya.
Wala kahit isang namatay na hunter o kaya naman NPC at naligtas pa daw niya si Preta dahil doon. Kahit daw wala siyang gawin ay matatapos mag-isa ang floor 20 dahil ang pagkasunog ng lugar na iyon ay isa rin sa mga event. Basta matapos daw ang isang floor ay walang pake ang tower kung happy ending ba ito o bad ending dahil kung may paki sila ay hindi sana nakaapak ang Flame Emperor sa 40th floor sa gaspang ng kanyang ugali. Kaya dahil doon, ang mundong iyon ay hindi lang iisa ang pwede mong gawin dahil pwede silang pumili kung paano nila tatapusin ang isang floor. Napatingin lang ang ating bida sa langit at sinabing buti na lang daw ay iyon ang ending na kanyang pinili at wala itong pinagsisisihan. Bigla namang napatingin ang Sword Emperor sa kanyang gilid at tinanong kung kasama din ba ang eksenang iyon sa gusto niyang mangyari at hindi na lang niya ito pinansin. Pinakita na ng system sa lahat ng hunter na natapos na ang floor 20 sa araw na iyon at magbubukas na ang floor 21 pagkatapos ng 24 oras. Tinignan ng ating bida ang kanyang telepono at sinabi na sayang dahil walang internet kung nasaan sila. Nagulat naman si Kim dahil sinabi ng Sword Emperor sa kanya na akala daw ba nito na wala na itong pake sa sasabihin ng iba at ang gusto na lang niya ay ang kilalanin ng mga ranker. Sinabi sa kanya ng Sword Emperor na napaka-greedy naman nito dahil ang gusto pala niya ay ang makilala ng lahat ng tao sa tower. Bigla naman sinigaw ng Black Witch ang alias ng ating bida na King of Death at niyakap ito sa likod ng mahigpit. Hindi pa rin daw siya makapaniwala na nagawa ng isang baguhan na wala pang rank ang tapusin ang lahat ng floor na iyon sa 5 araw lang. Pinakita niya ang kanyang telepono kay Kim at sinabing nababaliw na ang mga tao sa labas dahil sa ating bida. Nagtaka naman ito doon at tinanong ang babae kung siya ba ang gumawa lahat ng iyon at sinabi naman nito na siya nga. Ibig sabihin daw ba noon ay nag-teleport siya papunta sa unang floor para hanapin ang lahat ng yan ng isa-isa at pinagsama-sama para mapakita lahat sa kanya. Tumingin lang ito sa ating bida at nakangiting sinabi na ginawa nga niya iyon lahat. Maluha-luha naman si Kim dahil hindi siya makapaniwala na sobrang bait sa kanya ng rank 2 na hunter. Niloko naman ito agad ng Sword Emperor at sinabing napakadali talaga nitong matuwa kahit gawan lang siya ng kahit ng konting kabutihan. May naalala naman ang Black Witch at pinakita niya ang pahayagan sa ating bida at sinabing nasa front page ang kanyang pangalan. Unang beses daw nangyari iyon sa kasaysayan ng tower na mapunta agad sa rank 3 ang isang hunter na nagumpisa sa walang rank. Binati naman ulit nito si Kim habang tinatabi na ang dyaryo at sinabing kailangan na niyang ayusin ang kanyang ugali simula ngayon. Sa ngayon daw ay kabilang siya sa lahat ng 5 guild pero ang isang hunter daw na rank 3 ay pwede nang magkaroon ng titulong guildmaster. Inisip naman ito ng ating bida at dinagdag ng Black Witch na pwede din naman siyang hindi gumawa o sumali sa guild kagaya ng Sword Saint dahil wala namang pipilit sa kanya. Natapos na ang kanilang usapan tungkol doon at biglang tinanong sa kanya ng Black Witch kung sino ang mga taong nandun at sumagot ito na sila ang mga sundalo na galing sa kung saan saang parte ng kontinente. Sinabi nito sa dalawa na pagkatapos daw niyang talunin ang Demon King ay bigla na lang may event na kailangan sakupin ng mga NPC na iyon ang floor 20. Pero sinabi ni Kim na sa paggamit ng skill at ng item ay naloko niya ang mga ito at inisip na siya ay ang sugo ng kanilang goddess ay iyon daw ang rason kung bakit wala ni isa ang namatay sa floor na iyon. Napangiti na lang babae at sinabing dahil sa ating bida ay makakapag-trade din sila sa kontinenteng iyon at hindi na sila masyadong mahihirapan. Napatingin lang si Kim habang nag-uusap ang dalawa at inisip na akala daw nito ay masungit ang Black Witch nung una silang magkita at inisip na medyo naging close na sila ngayon. Tinanong sa kanya ng bida kung magsisimula na ba silang makipag-trade sa kontinenteng iyon at sumagot naman ang babae na oo. Napangiti naman doon si Kim at sinabing pwede niya silang tulungan dahil sa lugar na iyon ay isa siyang sugo ng goddess at pwede daw nitong sabihin na ganun din daw sila para mapadali ang kanilang trading. Naisip naman nito na hindi naman iyon ibibigay sa kanya ng King of Death nang walang kapalit at tinanong kung ano ang kanyang gusto. Narinig ni Preta ang sinagot ng ating bida at nagulat ito dahil ang hiningi niya ay ang floor 20. Sinabi nito na gusto niyang maging pag-aari ang buong floor na iyon at ang kapalit nito ay ang pagiging sugo ng goddess at wala din daw siyang kukunin sa mga nakuha nila sa floor 11 to 19. Sobrang ganda daw ng offer ng ating bida pero kailangan daw muna niyang sabihin ito sa lahat ng mga guildmasters. Tinanong ng Black Witch kung gusto ba talaga nito ang maliit ng lugar na iyon dahil mas marami daw siyang makukuha kung makikihati na lang siya sa mga nakuha sa floor 11 to 19 pero sinabi lang nito na mas gusto niya ang lupa kesa sa pera.
Titipunin na lang daw nito ang lahat ng mga guildmasters at magkita-kita na lang daw sila sa floor 1 at doon mag-usap. Napatigil naman bigla ang babae sa kanyang paglalakad at kanina pa daw niya ito gustong itanong. Sino daw iyon at bakit para daw siyang siraulo na kanina pa sumasayaw sa gilid at sinabi lang ng ating bida na wag na lang niyang pansinin iyon. Pagka-teleport nila sa floor 1 ay tinanong ng Black Witch kay Kim kung okay lang ba na sa dating coffee shop na lang ulit sila mag-meeting at pumayag naman ito doon. Habang naglalakad sila palabas ay inisip nito na para sa kanila ay 5 araw lang niya natapos ang mga floor pero para sa kanya ay daan-daang araw niya iyon pinaghirapan. Napatawa na lang ito at sinabi na ngayon lang daw niya naramdaman na natapos na talaga niya ang mga floor hanggang 20. Pagbukas naman ng pinto ay sinabi sa kanya ng Black Witch na mas mararamdaman pa niya ito ngayon lalo dahil kilala na siya ng lahat. Nagulat ang ating bida dahil sinalubong sila ng napakadaming reporter na lahat ay nakatingin sa kanya at sinisigaw ang kanyang alias na King of Death. Pagkababa nito ay agad siyang dinumog ng mga reporter at tinanong kung ano ang kanyang relasyon sa Black Witch. Sinabi sa kanya ng babae na wag niya muna itong sasagutin dahil hindi pa niya alam ang takbo sa media at tinanong kung mysterious figure o superstar. Hindi naman iyon naintindihan ng ating bida at sinabi sa kanya ng Black Witch na isipin niya munang maigi kung ano ang gusto niyang maging imahe dahil sa oras na pumili siya ay hindi na niya ito mapapalitan. Ang pagiging superstar daw ay kagaya ng pagiging isang artista at kailangan nito ng mga social media accounts at ng mga sekretarya. Tinanong naman sa kanya ni Kim kung ano naman daw ang mysterious figure at sinabi lang nito na kailangan lang niya maging tahimik at walang emosyon. Hindi din daw siya pwedeng gumamit ng social media at pumunta sa mga TV shows at ang pwede lang niyang gawin ay magbigay ng interview ng 2 beses sa isang taon. Sinabi ng ating bida na simple lang pala ang pangalawa at napangiti lang doon ang Black Witch at sinabing ang atensyon ay ang pinaka nakaka-addict na droga at hindi daw niya masasabi na gusto niyang maging mysterious figure pag nakuha na niya ang atensyon. Sinabi naman ng matanda na wala namang kwenta ang atensyon pero sinabi lang ng babae na masarap pa rin ito matanggap at kung ano na daw ang pipiliin ng King of Death. Sinabi naman nito na ang kanyang gusto ay makilala siya ng lahat dahil sa kanyang lakas at hindi lang basta atensyon. Sinabi ng Black Witch na hindi naman daw masyadong magkaiba ang pagkilala at atensyon pero nirerespeto daw niya ang kanyang gusto at masaya siya dahil ganong klase ng tao ang ating bida. Habang pinagkakaguluhan pa rin ay tinanong nito ang babae kung paano niya matututunan ang pagiging walang emosyon. Sinabi nito ang kanyang sikreto na kailangan lang daw niyang balikan ang isang napakasamang alaala. Pagkasabi noon ng Black Witch ay agad na pumasok sa isip ng ating bida ang unang beses siyang pinatay ng Flame Emperor at agad na nawala ang emosyon nito sa kanyang mukha. Pagkapasok nila sa coffee shop ay agad silang sinalubong ng Inquisitor at sinabing hindi pa rin ito makapaniwala na natapos ng ating bida ang mga floor na iyon sa loob lang ng 5 araw. Nirerespeto daw talaga nito ang hunter na si Kim at tinawag ito sa kanyang alias na King of Death at sinabi naman ng paladin na akala daw niya ay mamamatay lang agad ang 3 doon. Tinanong nito ang ating bida kung meron ba itong mga sikreto at umupo lang si Kim at sinabing naging mabait lang siyang tao. Bigla naman itong sinabi na long time no see at tinanong kung kamusta na ang lahat ng nandon. Nagtaka naman dito ang Countess at sinabing 5 araw lang naman silang hindi nagkita at masyado naman daw ang ating bida. Buti na lang ay nagsalita ang Black Witch at sinabi sa mga guildmaster na hindi nila ito alam pero ang King of Death ang rason kung bakit natapos nila ang mga floor na iyon nang walang hirap. Dahil daw sa kanya ay wala ni isang namatay na hunter at alam naman daw nila kung gaano kadami ang pumunta sa floor 11. Seryosong sinabi nito na gusto niyang gawin ng King of Death na isang bayani na magre-representa ng kanilang tower. Sinabi nito na masyadong sakim sa pera ang Countess at madami na masyadong napatay ang Inquisitor at hindi naman nila iyon tinanggi. Hindi naman daw gusto ng paladin ng atensyon at napatigil at napaisip ito nung ilalarawan na niya ang Viper. Nagulat na lang at hindi nakapagsalita ang lalaki dahil nagsorry sa kanya ang Black Witch dahil hindi daw siya pwedeng maging bayani ng tower dahil siya ay pangit. Hindi din naman daw pwede ang top 1 hunter na si Sword Saint dahil ang gusto lang nito ay magsanay sa espada at ang Black Witch naman daw ay gumagalaw lang sa likod ng media kaya hindi din pwede. Sa kabilang banda, ang King of Death ay isang rising star pa lang at wala pa daw itong imahe kaya siya lang ang pwede sa posisyong ito. Sinuri naman agad ng Inquisitor ang ating bida at tinanong ng kung ano-ano.
Sinabi din nila na mukhang masamang tao ito pag ngumingiti kaya tama lang daw ang desisyon niyang maging isang misteryosong hunter. Pinaplano na lahat ng mga guildmaster ang kailangan nilang gawin para sa media at makikita natin na hindi naman natutuwa dito ang King of Death. Sinabi din nila na kailangan nilang tumawag ng mag-aayos at kukuha ng larawan ni Kim dahil kailangan daw nilang bigyan ng kahit isang litrato lang ang media ngayong araw. Tinanong naman nito ang babae kung kailangan ba talaga nilang gawin iyon at sinabing akala nito ay misteryoso ang kanyang pinili. Wala naman nang nagawa ang ating bida nang makita niyang nagmakaawa sa kanya ang Black Witch at gusto lang naman daw niyang makilala siya ng buong mundo. Inayusan na nila ang King of Death at sinabing mag-uumpisa na ang kanilang photoshoot. Habang pumuporma sa harap ng camera ay pinag-uusapan ng dalawa na bagay daw pala sa kanya nang nakaayos at tama na siya talaga ang kanilang napili. Hindi naman na napigilan ng Sword Emperor na tumawa ng malakas at makikita natin na hindi sa kanya natutuwa ang ating bida. Bigla na lang sumigaw si Kim at napatingin sa kanya ang mga guildmaster dahil sinabi nito na tama na. Ang trabaho daw ng isang hunter ay akyatin lang ang tower at tinanong sila kung bakit ba importanteng mag-ayos pa siya at ipakita ito sa lahat. Napatingin lang sa kanya ang lahat ng sinabi pa nito na hindi sila gumalaw sa floor 10 nanograms ilang taon dahil inaaksaya nila ang kanilang oras sa mga hindi importanteng bagay na katulad noon. Napangiti lang ang mga ito at sinabing maganda ang sinabi ni Kim at ang gagawin daw nilang tagline sa dyaryo ay ang trabaho ng isang hunter ay akyatin ang tower. Sinabi nito na tumigil na sila dahil pumunta daw siya doon para pag-usapan ang floor 20 dahil ibibihay daw niya ang lahat ng floor 11 to 19 sa kanila basta mapasa kanya ang buong 20th floor. Hindi naman nila ito masyadong pinansin at sinabi pa na maganda din daw na tagline ang binigay ng King of Death ang floor 11 to 19 sa mga guildmasters dahil ang gusto lang naman nito ay ang matapos ang tower. Hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang naririnig at sinabi lang sa kanya ng Sword Saint na sumuko na lang daw ito dahil ganun din ang nangyari sa kanya nung una siyang naging rank 1. Gusto daw ng mga batang iyon na ipakita sa outside world na masaya din sila dito sa loob ng tower at iba na ang kanilang buhay ngayon hindi tulad nung nasa labas pa sila. Niyaya na lang ng matanda na umalis doon si Kim at sinabing sasayangin lang nila ang kanilang araw kung gagawin niya lahat ng ipapagawa sa kanya. Tumakbo na sila palayo doon at sumigaw naman ang Black Witch na wag daw nitong kakalimutan ang press conference bukas ng umaga kaya wag silang magpupuyat ng matanda. Pagdating sa taas ng isang gusali ay makikita natin na medyo nahirapang sumabay sa Sword Saint ang ating bida. Meron silang nabutang bantay doon kaya sinabi sa kanya ng matanda na bigyan niya muna sila ng 5 minuto at umalis muna doon. Sobrang saya nito nang makilala niya ang dalawa at naglabas ito ng libro at hiningi ang pirma ng mga hunter. Hindi makapaniwala ang ating bida dahil unang beses na nangyari sa kanya iyon at nilagay nito ang kanyang alias na King of Death. Pagkatapos noon ay nagpasalamat na sa kanila ang bantay at masaya na silang iniwan sa taas. Matapos ang ilang sandali ay nagsalita na si Kim at sinabi sa matanda na alam niya na sa mga mata nito ay isa siyang mamamatay tao. Sinabi nito na napakadami na ring napatay ng Sword Saint pero hindi naman daw niya sinasabi sa kanyang sarili na siya ay isang kriminal. Hindi daw niya iyon iniisip dahil alam niya sa kanyang sarili na ang mga pinapatay lang niya ay ang mga pumatay na din. Siya din daw ay merong rason at iyon ang pinapatay niya ang mga tao na madaming papatayin sa hinaharap. Pinigil na siya ng matanda at sinabing hindi naman na nito kailangang kumbinsihin ang Sword Saint. Ipinaliwanag niya na hindi niya kagaya ang mga ranker sa tower na naghirap sa outside world dahil pinanganak daw siya sa labas nang nasa kanya ang lahat. Dahil daw doon ay inisip niya na siya ay isang produkto lang ng mga bagay na meron sila at hindi niya nagustuhan iyon. Nagpapasalamat daw siya na meron siyang magandang buhay sa labas pero hindi iyon nagustuhan ng kanyang pride at iyon ang rason kung bakit siya pumasok sa tower. Nilabas niya ang kanyang skill na Eyes of a Detective at sinabing dati daw ay wala siyang ibang pinagkakatiwalaan kundi ang kanyang abilidad pero dahil daw doon ay nagumpisa na itong umasa sa kanyang skill. Tinawag nito ang ating bida at tinanong ng seryoso kung pumatay na ba ito ng inosenteng tao. Habang nag-iisip ng isasagot ay naisip nito ang sinabi sa kanya ng unang pillar na sabihin ang tunay niyang nararamdaman at hindi lang ang gusto nitong marinig. Lumapit ito sa harap ng matanda at seryoso at tapat na sinabing hindi pa at hinding-hindi niya iyon gagawin. Natuwa naman ang Sword Saint sa sinagot ng ating bida at sinira nito ang kanyang skill at sinabing simula ngayon ay pagtitiwalaan na niya ulit ang kanyang mga mata at hindi naaasa sa skill.
Paalis na doon ang matanda at sinabi niya kay Kim na hindi niya ito nasabi kanina pero napakasaya daw ng ginawa nilang raid sa floor 12 to 19. Dinagdag din nito na kailangan magpahinga ng bida dahil magbubukas na bukas ang floor 21 pagkatapos ng press conference at sinabi na inaasahan niya ang mga gagawin doon ng King of Death. Pagkaalis ng matanda at hindi makapaniwala ang ating bida at tinanong sa Sword Emperor kung tama ba ang nakita niya na kinilala na siya nito at totoo daw ang kanyang nakita. Napayuko na lang ito sa saya at sinabing sa wakas ay tapos na din ang kanyang problema sa matanda. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagulat ang ating bida dahil sinabi sa kanya ng Goddess of Protection na natuwa ito sa kanyang mga ginawa at inisip na karapat-dapat itong maging tunay niyang apostle. Nagtaka ang ating bida nang sinabi nito na pwede pa nitong ipagpatuloy na gamitin ang Goddess hanggang sa mga susunod na floor. Sinabi nito na tumingin daw ang bida sa kanyang baba at nakita nito ang kanyang espada at tinanong kung siya ba talaga Goddess at masaya nitong sinabi na siya nga.